Tama ba na ang Catholic Church ang magsalba sa mga mahihirap na tao? Yung sa'yo, Brother Aris, yan, no, nakapag-share tuloy ako ng karanasan ko. Nalaman tuloy namin yung broken-hearted part mo. Nalaman nyo tuloy yung ano ko, yung broken-hearted. Alalala. Okay, ito na tayo kay Ma'am Nina. Ang daming kinilig doon sa sinabi mo dyan doon. Nasabi ng dami, ay! Ma'am Nina San Diego. Yun, Ma'am Nina San Diego, good evening. Ito na lang yung huli siguro. Good evening po. Yan, Ma'am Nina, meron kang gusto i-testimony ngayong gabi? Meron sana pero magtatanong na lang po muna ako. Okay lang po ba yun? Kasi baka meron pa susunod sa akin kawawa naman. Baka kulang na yung time. Magtatanong ka, te? Magtatanong na lang ako. Sasunod ako mag-testimony. Kasi baka may susunod pa na gusto mag-testimony, sayang yung time. Para magkaroon din silang time. Sige, tanong ka na lang dito. Patapos na yung programa. Sige, te. Tanong mo na lang, te. Sige. Ako na lang yung last. Patapos na eh. Ako na yung last. Sige. Yung question ko po is about to dun sa sa post ko na dun sa reels na isang pastor na nagpe-preach about sa tithes. Tapos parang kinakurse niya yung nakikinig na pag hindi ka nagbigay ng tithes is pwedeng andyan pa rin yung pera mo pero pwedeng masira yung relationship ng family nyo, so on and so forth. Ngayon, may sabi ko, merong nag-comment. Ang sabi niya, ang mga small churches daw member is mostly mga poor. Unlike sa mga Catholic daw na ang mga kalimitan nagbibigay daw ng mga donation or tithes is mga billionaire and millionaire ko-compare sa kanilang small churches. Tapos, mas malaki daw ang kinikita ng Catholic Church dahil tayo sa isang araw, meron daw tayong 3 to 5 times na mass. So, kung meron daw 100,000 na churchgoers na magbibigay at least 1 peso, so napakalaking halaga daw ng kinikita ng Catholic Church per mass. Pero, the Catholic Church wasn't able to pull their members out of poverty. Yun ang sabi niya. Ngayon, ang question ko po, tama ba na ang Catholic Church ang magsalba sa mga mahihirap na tao? Siguro pwede, hindi ko alam, hindi ko masagot hindi ko alam paano ba sasagutin yung accusation niya na gano'n na dapat ang Catholic Church ang mag-aangat sa mga taong mahihirap. Tama po ba yun? Actually, matagal na ginawa ng Catholic Church yan. Simula na sila nakapasok sa Pilipinas noong 1521, yan ang ginawa nila. Sila yung nagtayo ng mga paaralan sa Pilipinas. Sila yung nagbigay ng edukasyon sa mga Pilipino. Sila yung nagturo ng kabuhayan, kaya ang Pilipino lumago ang kaalaman. Tagal na ginawa ng Catholic Church yan, yung bahay ampunan, yung yung mga libre na paaralan. Sila yung Catholic Church na nagsasagawa niyan. Tagal na natin ginagawa yung ganyan. So, ayun, te. Baka may madagdag si Brother John Ray. Yes. meron tayong separation of power, Sis Mina, no? The power of the church and the power of government. When it comes to faith and morals, doon tayo pinapayaman ng simbahan, sister. Kasi the church does not teaching how to be materially equipped or yung material equipped na sa mga needs natin dapat tayo umasa sa simbahan. Dahil when it comes to spirituality, dapat walang-wala tayo, sister, no?
well, isa yan siguro isa sa reason kung bakit mayaman ang simbahan dahil doon, no? Masses every day, no? According kasi yan sa hula, Malakias 1:11, simula sunrise hanggang sunset, gagawin ng pag-aalay. Katoliko lang ang nakaano noon. Ang nakatupad, no? And sa hula naman ni Hageo, Hagay, no? Hagay 2:6 hanggang 9. Ito ang templo ng Diyos, hindi lang basta templo hindi lang kaharian na walang pera, no? So ito ang ating mababasa. Hindi na magtatagal at yayanigin ko ang langit at ang daigdig, ang lupa at ang dagat, yayanigin ko ang mga bansa at dadalhin ko dito ang kanilang mga kayamanan. At ang templong ito ay mapupuno ng kanilang mga kayamanan. Ibig sabihin ng kanyang templo. Sapagkat ang lahat ng pilak at ginto sa buong daigdig ay sa akin. Dahil dito, ang bagong templo ay magiging higit na maganda kaysa doon sa nauna. At sa bagong templong ito ay mahahayag ang kasaganaan at katiwasayang ipagkaloob ko sa aking sambayanan. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Kaya kayong mga sulpot dyan, wag kayong masyadong sa yaman ng simbahan. Normal yan, kaharian ng Diyos. May kaharian bang pobre? Logically speaking, no? Pero may ibang pinaglalaanan yan. Sino ba ang pinakamay malaking sa buong mundo? Pinakamalaking when it comes to yung pagtulong, sino ba? Simbahan. Mga orphanage, ang daming orphanage ng simbahan. Yung mga yung home for the ages, ang daming ng simbahan. Ang dami ding inalagaan ng simbahan na ganyan. No, doon na pupunta yan. At sa iba pang mga expenses, syempre, hindi naman sweldado ang simbahan. Sino ang mababayad ng mga kuryente? Yung mga nagtatrabaho sa simbahan, sino nagpapasahod dyan? Ang simbahan mismo. Kaya yung mga nalikom ng pera sa simbahan, ginagamit yan in other way. No, andyan ang pagtulong, hindi nawawala. Pero kung iahon ang kahirapan sa bawat tao sa pamamagitan ng simbahan, ano ang silbi ng gobyerno? Ba't patay may gobyerno kung sa simbahan na lang lahat? Kaya nga dapat pumili tayo ng tamang gobyerno. Huwag kayong magpabayad pagdating sa eleksyon. Kasi dyan ang umpisa ng kahirapan. Kapag nabayaran ang boto mo, pagdating sa term niya, hindi ka na yung gagantihan, hindi ka makakapagsabi kasi binayaran ka lang. Kaya mararamdaman mo ang hirap. Kung sumunod ka sa guidance ng simbahan, kung sino ang dapat na pinuno ang dapat mong ibuto dyan para maahon ka sa kahirapan, magpo-prosper ka. No? Magpo-prosper ka kasi ang inilagay mo dyan, ang niluklok mo, yung talagang nais ng Diyos. Kasi in Romans 13, 1-3, babasahin natin, ang gobyerno, ipinagkaloob yan ng Diyos sa atin. No? Ang bawat tao'y dapat ba't nawawala pag... Ay, nako, ba't nag-change? So, ito tayong mababasa. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. Kaya kung ang iniluklok mo sa pamahalaan ay yung nagbayad sa iyo, hindi ka talaga yan babayaran ng maganda. Hindi ka niya bibigyan ng mga bagay na magpapaangat sa buhay mo. Kasi binayaran ka lang eh. Tapos na yung binayad niya sa iyo. Yung boto mo, pinagbili mo eh. Kaya wala kang karapatan sa gobyerno na bakit mahirap pa rin ako ngayon. Nagbabayad ka. Di ba? Hindi mo, at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. No? Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos at sila paparusahan. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Sa city nito,
Ibigay ninyo sa bawat isa ang nararapat sa kanya. Magbayad kayo sa mga dapat bayaran at magbigay kayo ng buwis sa dapat buwisan. Igalang ninyo ang dapat igalang at parangalan ninyo ang dapat parangalan. Kaya igalang natin ating gobyerno. So, doon sa tanong kung bakit hindi ang simbahan, anong silbi ng gobyerno? Anong silbi ng gobyerno? Igaling din sila sa Diyos. Ang Diyos naglagay sa kanila dyan para bigyan ng ayos na sustento ang isang bayan. Yun nga lang, dahil nga andyan si Satanas, siyempre, sisirain niya ang plano ng Diyos. Ang dami naman nagpagamit. Pagdating sa butuhan, andyan na, 1.5. Ayaw pa dun sa 1.5 kasi mas malaki sa kabila. Yan ang problema sa gobyerno. Ang kahirapan hindi dahil sa hindi tinutustusan ng simbahan. Dahil ang Diyos ang may kontrol ng lahat. Binigyan tayo ng gobyerno ng Diyos. Gobyerno sana na mag-ahon sa atin sa kahirapan. Para wala nga sanang krimen kasi ang kahirapan, ang krimen, bunga yan ng kahirapan. Kaya ang daming nagdodroga, nagtutulak ng droga para magkapera kasi nga walang trabaho. Saan ba nag-umpisa ang lahat ng yan? Boto. Kaya pag bumoto tayo, doon tayo sa nararapat iboto. No, hindi yung dahil sa sa kanilang sariling sikap na magkapera, no? Kaya yun, Sister Mina, sa tanong mo kung bakit hindi ba pwedeng ang simbahan, iba ang trabaho ng simbahan, sister. No, hindi trabaho ng simbahan payamanin tayo materially. Payayamanin tayo ng simbahan spiritually. Andyan ang gobyerno, iluklok lang natin ang dapat iluklok. At yun nga ang sabi sa Roma 3:1, balikan ko na lang pagbasa sa 3:1 ng Roma. No, sa 3:1 ng Roma, ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. So therefore, ang kasaganaan ng tao, dapat doon natin yan hanapin sa pamahalaan, hindi sa simbahan, Sister Mina. Yun nga, Bro Junri. Tapos, meron pa siyang isang accusation na imbes daw na itulong ng Catholic Church ang pera sa mga members, ang ginagawa daw ng Catholic Church is mag-invest sa ibang, ang sabi niya dito is yung San Miguel Corporation. Yun, hindi ko rin masagot kasi sabi ko, hindi ko naman din alam kung nag-i-invest ba ang church sa mga ganyan, sa mga company or sa kung ano man. Ano pong masasabi niyo doon sa nag-i-invest siya? Isa na yung sa San Mig Corp po at sa iba pa. Pwede ba mag-invest ang simbahan sa business? Well, sa interview ni Cardinal Tagle, no, nung in-interview siya sa isang international media kasi nga na question yung yaman ng simbahan, no, at may mga properties ang simbahan na pinagkikitaan, no. Siyempre way yun ng simbahan para nga kasi ang daming tinutulungan ng simbahan, hindi lang nila alam. Ang pinupuna nila yung mga maliliit na bagay na hindi naman hindi na kung sabaga hindi yun ang gawain ng simbahan. Ang gawain talaga ng simbahan pagtulong. No, pagtulong, pero hindi yung tulong na tulad ng inaasam-asam nila na kailangan lahat ng tao, kailangan maiangat kasi hindi yung trabaho ng simbahan. May pagtulong lang, like yung sinasabi ko nga, mga orphanage, no, yung mga may mga ano ba tawag diyan, yung mga charity offices, ayun, may ano ang simbahan diyan. Pagdating naman sa mga investment, well, nasa ano ang simbahan may mga property ang simbahan. Alangan naman, anong mangyayari sa property kung hindi man lang ipapalago yun? 'Di ba? May mga pag-aari ang simbahan kasi the truth of the matter, wala pang ibang sekta, wala pang umiiral na ano man dyan. Nandyan ang simbahan, kaya natural lang ang simbahan may mga property. Mali ba na gamitin yung property na yun para sa pagkakataon na magamit ng simbahan sa pagtulong? Hindi naman mali Saan mo nababasa sa Biblia na mali gumamit ng property, ng iyong sariling property? Di ba? Okay.
Hindi ko kasi alam bakit niya na brought up yung topic na yun na sa investment. So, ngayon nga lang ako nagkaroon ng idea. Ano, na tingnan mo yung nag-invest. mayroong inamin ni Cardinal Tagle na meron talagang mga lapses. May mga lapses talaga, no? Kasi hindi naman perfect ang tao eh. Sabi nga sa libro, ang simbahan is katulad ng the church is like the ano ba 'yan, yung kalimutan ko yung na mayroon siyang dalawang mukha ang simbahan. No, yung like Christ, merong humanity and divinity. So sa kabanalan, banal talagang simbahan. Pagdating naman sa humanity na nature niya, andun talaga yung makasalanan. So may hindi talaga perpekto din ang simbahan. Mayroong talagang mga gumagawa ng mga lapses diyan. Inamin naman niya ni Cardinal Tagle. Pero hindi mo pwedeng questionin ang property ng simbahan ay i-invest para kumita. What's the wrong? What's wrong with that? I-property ng simbahan yan, hindi naman yung property nila. True. Di ba? Tama. Hayaan na lang ba yung ng property na yan dyan na walang gagawin? Gamit na lang siguro ng luhikal. No, inamin yan. Tingnan mo sa YouTube, sister. May interview si Cardinal Tagle galing sa international media about sa property ng CBCP sa Pilipinas. Binigyan niya ni Bishop Tagle, ha? Bago lang po 'yon or how many years na Matagal na 'yun, matagal na ang interview na 'yun kasi matagal na ang issue. Ang dami kasing alam mo kasi trabaho ng mga protestante, puna sa simbahan. Lahat na lang ng mga negative pinupuna at dinadagdagan. Kaya ang mga issue na yan nakuha ng media, kaya tinanong, kaya na-interview naiyak pa nga si Bishop Cardinal Tagle noon eh. Tingnan mo na lang sa YouTube kung maandun pa 'yon. Hanapin ko na lang, Bro Junry. Oo, hanapin mo na lang yun, sister. May i-reply na ako sa comment doon sa post ko. Thank you. And sabihin mo sa kanila, wala kayong pake kung mayaman ang simbahan kasi kaharian to ng Diyos. Walang kaharian na pobre. Tama. Kaharian ka tapos wala kang ikaharap sa buong mundo na ikaw ay talagang kaharian, di ba? Yun po. Maraming salamat po, Bro Junry, and maraming salamat din, Bro Jando, and happy Sunday and blessed Palm Sunday to all po.